magpipick up ng iba't iba pang anggulo nitong Tacloban school shooting. Sa hearing namin kahapon sa Committee on Women, of course lumitaw yung usapin ng paano ba yung juvenile justice dito sa ating bansa. Of course, may mga panawagan tungkol sa minimum age of criminal responsibility. And sinabi ko nga, yung mga lumabas na puntong iyon, isi-share talaga ng komite namin dun sa probably Senate Committee on Justice. Dahil yun ang may oversight dun sa implementation ng Juvenile Justice and Welfare Act. Pero sinabi ko na rin po kahapon, bukod dun sa issue ng minimum age, kalagay ko kasing importante o mas importante pa nga, ma-review po namin or ma-review ng committee iyon kung gaano kahusay ba yung mga intervention programs. Kasi may mga model bahay pag-asa sa Pilipinas tulad halimbawa sa Muntinlupa. Hinihintay pa namin sa susunod na pagdinig matanong sa kanila paano dapat ang juvenile justice at saka ang intervention o diversion program sa mga minor de edad, mga bata rin, pero nakagawa ng heinous crime sa kapwa-bata. So kahapon, mas po kami tumutok dun sa isa pang issue na nilantad namin. At ito po yung babala tungkol sa tinatawag na nihilistic violent extremism o NVE. Isa pong malagim na ideolohiya na ikinakalat ngayon ng mga grupo na binibiktima yung mga bata, hinihikayat silang huwag nang bigyan ng halaga yung sarili nilang buhay at yung buhay ng iba at gumawa ng karahasan sa sarili at sa iba. Yung isa sa mga NVE groups na ito ay tinatawag na 764 at mukhang, panimulang mga investigasyon, mukhang posible may kinalaman sila dun sa mga namaril sa Tacloban City recently. So, hindi ko malimutan sa Exani, kahapon dun sa maghapon halos na pagdinig, all around the table, I think dahan-dahan na-realize ng mga stakeholders doon na taga-gobyerno, law enforcement, ICT implementation, yung civil society, taga-private sector, yung mga game developers, mga social media platforms, at yung mga taga-civil society at mga institusyon tulad sa education na kailangan pagtulungan ng lahat ng mga stakeholders ito na proteksyonan yung ating mga bata. Na kung inosente lang naman si naglalaro ng game, na huwag silang targetin, kaibiganin, di umano, at i-lure nitong mga malign NVE actors sa ibang messaging platforms para doon i-group sila para sa karahasan. At batid po natin na malalim talaga itong problema. It would be simplistic na sisihin lamang o ilagay ang responsibilidad sa isang sektor. Pero sa nakikita ninyo, Senator Risa, sa mga nag-emerge sa mga issues sa pagdinig ng Senado, saan ba talaga mukhang mas seryoso yung deficiency? Nandoon ba sa inability of the school system or yung sa tahanan? Bagay, madaling yung tahanan dahil umuwi yung mga bata sa tahanan. Pero among the institutions na pwedeng ma-regulate ang kanilang pagkilos, saan kaya yung opportunity for reform na pwede nating tahakin sa ngayon? Walang pinaka sa lahat. Sa lahat talaga may pagkukulang at sa lahat may opportunity. So, sa ating mga pamilya at tahanan, lalo na tayong mga magulang, kailangan talaga ay manatili tayong in touch sa malapit sa, or at least open ang komunikasyon sa ating mga anak para alam natin ang mga buhay nila, alam nilang minamahal natin at kinakalingan natin sila. At yung isang tanda doon ay kahit minsan challenging itong mga bagong teknolohiya, talagang patuloy tayong sumusubok alamin ito. May nanay nga na recently nag-upload ng video sa Facebook kasama ng kanyang maliit na anak. Kwento niya at pinakwento niya sa anak niya na binibictimize siya sa isang game, yung Roblox. May pumasok doon na tao na pinahuhubad siya. At para sa paghubad ay bibigyan daw siya ng rewards. So, napaka-importante ng papel natin mga magulang.
ang mga eskwelahan din for sure. Na-appreciate ko kahapon yung inputs ni Yusek Garma ng DepEd na talagang sa kabila ng napakaraming kailangan gawin ng DepEd, let alone yung SHED and then of course TESDA, na yung pagsulong pa ng mga reforma sa ating education system, sila nagsusubok talagang humabol una sa pag-counseling dun sa mga victim survivors, pati mga guro, pati mga parents dun sa Tacloban at iba't iba pang mga programa para siguruhin yung seguridad ng kanilang mga eskwelahan na hindi na aantala yung academic freedom at saka yung learning process doon. Law enforcement. Sila mismo nagsasabi na sisilip na namin itong mga grupo tulad ng 764 sa aming investigasyon pero kailangan pa talaga namin ng capacity building at suporta para gawin yun. Kasi ang bilis ng pag-develop at pag-misuse sa ganito mga kaso ng teknolohiya at halos kailangan humabol ng law enforcement. Kami mga policy makers na i-update at kumpletuhin yung policy framework para suportahan yung iba't ibang protective at saka responsive capacities ng executive. At yung private sector, yung game developers, I think na-realize nila na never kong sinabi at never sinasabi ng komite na kayo lang ang responsable, kayo lang ang dapat sisihin. Pero siguruhin, patuloy nilang siguruhin na meron talagang safeguards and protocols yung mga games nila. Siguruhin yung mga platforms na ini-implement nila yung mga safeguard at protocols na yan. And yung mga social media companies, kailangan din mag-weigh in. Sabi nga ng isang resource person, hindi ito simpleng usapin ng kita. Kasi nasasaktan yung mga bata ng mga malign actors. Itong mga games, online chat groups at iba pang platforms, originally safe spaces yan eh.